Okay guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang G-Credit and how it compares with Maya Credit for this year, 2024. So samahan niyo ako, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience na ginawa ko na yan na videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so nagkaroon na tayo ng mga separate review ng G-Credit and Maya Credit. But hindi pa tayo nakakagawa ng side-by-side comparison ng G-Credit and Maya Credit. Siguro nakagawa tayo a long time ago or early 2023. But this time, 2024, bagong taon, syempre, Happy New Year sa inyo. And compare na natin yan ngayong 2024. And ano bang meron and ano bang updated. So, simulan na natin ang topic natin for today. Unang-una sa lahat, interest rate. Kamusta ang interest rate ni G-Credit versus kay Maya Credit? Well, in terms of interest rate, si G-Credit ay nag-offer ng 3 to 7% interest per annum. Well, depende yan. Kaya 3 to 7, kung maganda ang credit score mo, the more na mababa. Kung medyo mapangit, the more na mataas. Si Maya Credit naman ay 3 to 8% per annum. So, again, kung maganda-ganda ang credit score mo, nasa 3% ka. Kung mapangit ang credit score mo, nasa 8% ka. Which is, most of the people ay nandun sa higher spectrum ng interest rate. Kaya nasasabi, or feedback ng karamihan is, mataas ang interest rate ni Maya. Paano ba mag-apply or application? Well, both of them naman is through their app, through the GCash and through the Maya app. Kailangan fully verified kayo and basically para siyang invite na magkakaroon ka na lang ng prompt na mag-o-offer sa'yo na you have G-Credit, activate Maya Credit, so on and so forth. So, ang tanong ba natin, paano mag-apply? Well, as long as verified kayo, maghihintay na lang kayo kung bibigyan kayo o hindi. Parehas yan sa G-Credit at sa Maya Credit. Okay, credit limit. Well, sa G-Credit, up to 50,000 ang credit limit na binibigay. And as low as 1,000 pesos. Kung medyo hindi maganda ang credit score mo, nasa 1,000 pesos. And also, kahit maganda ang credit score mo, hindi mo ginagamit ang G-Credit, may stock sa 1,000 pesos ang iyong G-Credit. Okay, kay Maya Credit naman is only up to 18,000 pesos. Medyo maliit lang din. Kahit gamit ka ng gamit, hanggang 18,000 lang talaga as of the moment. Okay, service fee. Kay GCash, walang service fee. Merong interest kang babayaran, meron kang late penalty na babayaran kung malilate ka, pero service fee wala kang babayaran. Wala siyang yung tinatawag na documentary tax stamp. Versus kay Maya naman medyo yung interest na babayaran mo is nakapaloob sa service fee. So, ang sinasabi niya na ang interest at saka service fee ay parehas. Pero kung i-analyze natin, dapat nakahiwalay ang interest. And ang service fee is yung mga processing fee, yan, documentary stamp tax. Si Maya, meron siyang documentary stamp tax kahit mababa lang yung hiramin mo. So, nasa around 0.75% ang babayaran mong documentary stamp tax pag mangungutang ka kay Maya Credit. Okay, convert to cash. Si GCash, walang official way na may co-convert mo ang G-Credit na maging cash. So, you have to resort sa mga workaround na available sa internet, which is hindi na ako magbibigay, hanapin nyo na lang. Versus kay Maya na merong official way to convert your Maya Credit na maging cash. So, sa Maya Credit, ita-transfer lang yung Maya Credit to your Maya electronic wallet and then, yan, pwede mo nang i-transfer via InstaPay or kung meron kang Maya card, pwede mong i-withdraw using your Maya card or pwede mo ring ma-transfer sa ibang banks. Are they reporting to CIC? Well, both of them, I can say yes, they are both reporting to CIC. So, ano ba yung CIC? Credit Information Corporation. So, nire-report nila parehas yung financial activity natin kay CIC, na si CIC naman is kinokolate niya lahat ng financial information natin and ginagawan tayo ng credit score. Terms of payment. Well, si GCash, you need to pay on your due date. So, parang monthly yon, maglalabas ng bill, makikita mo kung kailan yung due date mo doon, and on or before the due date, kailangan mo siyang bayaran. Same thing with Maya, meron din siyang bill na ilalabas. Kung ano nakalagay na due date doon, yun din yung day na kailangan mo siyang bayaran. Medyo magulo ang calculation siguro ng due date sa tingin nyo, pero madali lang naman yan. Meron akong video na yan. And tingnan nyo na lang din yan sa link sa baba para maintindihan nyo ang calculation ng due date. Minimum amount due. Okay, sa GCash,
kung umutang ka siguro ng 10,000 at hindi mo pa kayang bayaran, nag-o-offer si GCredit ng minimum amount due. Para siyang credit card na hindi mo kailangang bayaran yung buong 10,000 sa due date mo, sasabihin lang nila kunyari, minimum amount due, 1,000 pesos. So, pwede mong isettle yung 1,000 pesos lang muna para maklear mo yung month and makarry over sa susunod na buwan yung inutang mong and yung remaining na inutang mo. Kay Maya, well, walang ganon. So, ibig sabihin lang noon, pag nagbayad ka ng partial kay Maya, meron ka na kagad na late fee. Hindi katulad kay GCredit, pag binayaran mo yung minimum amount due sa due date, well, walang matcha-charge sa yung late fee. Last but not the least, the late fee itself. So, ang calculation ng late fee kay GCredit, naka-base sa araw. So, kung 1 to 30 days kang late, that's 200 pesos. 31 days to 60 days, that's 500 pesos. 61 days to 90 days, that's 900 pesos. And 91 days and above, that's 1,500 pesos. Kay Maya naman, si Maya naman naka per day. So kahit pa paano, medyo makatarungan kasi per day ang calculation ng late fee. Ang late fee charges kay Maya ay 0.17% of unpaid principal or balance. Well, kung wala ka talagang pera, at least makapagbayad ka, nabawasan yung principal mo. And then yung late fees, medyo lumiliit dahil nababawasan mo yung principal mo. Kasi nga, percentage siya. And 0.17% lang. Wala pang 1%. So yan ang comparison natin ng GCredit versus Maya Credit. And sa tingin ko, wala akong sasabihin kung sinong winner kasi magkakaiba tayo ng sitwasyon. May iba dyan na mag-work on sa kanya yung mga patakaran ni Maya Credit. And mas marami naman ang may gusto ng patakaran ni GCredit, lalo na yung minimum amount due kasi malaking tulong yan sa mga hindi makapagbayad ng full amount. However, in terms of late payment naman, mas okay naman si Maya, di ba? Kasi fix ang charge ng late fee kay GCredit. What if one day ka lang late? Di ba? So masakit na kagad yung 200 pesos na matcha-charge sa'yo. So yan lang muna. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. And for today's question of the day. So sa tingin nyo, sino sa dalawang credit lineup na pag-usapan natin ngayon, si Maya Credit at saka si GCredit, ang mas malaking nakakatulong sa inyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating GCash giveaway for the month of January. And syempre, huwag nyo kalimutang maglagay ng hashtag #RoadTo75K subs and mag-like and subscribe dito sa aking channel para sa isang cellphone giveaway once we reach the 75K milestone. So yun lang muna po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo. At shoutout kay at ZeekBaby6740. Sabi niya, #RoadTo75K subscriber. I've been watching your videos for a while now. #from Cebu. At ZeekBaby7640, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood ng aking videos. Thank you so much. So yun lang muna po for today's video. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala na ng problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!